Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Ay mga kababayan, mga kanalays at yung mga sumusubaybay ho rito sa ating munting programa. Pasensya na ho at madalang ho tayo mag-upload vlog ngayon dahil may inasikaso ho tayong importante. Anyway, ito mga kababayan, pag-usapan ho natin itong dalawang Rimulya. Itong si Secretary, DILG Secretary John Vic Rimulya at itong dating Secretary ng Department of Justice na ngayon ay bagong ombudsman, Crispin Boying Rimulya, mga kababayan. Kamusta? Ano na? Boying Rimulya, sir, ombudsman. Meron na bang, meron na bang mga nakulong doon ho sa inyong mga binanggit na December 15 or 16, mababaan ng warrant itong mga senador na pinagbabanggit nyo or before Christmas ay makukulong na sila doon na magpapasko? Itong sila dating senador Nancy Binay, Bong Revilla at present Senator Chis Escudero, Jinggoy, Joel Villanueva. May nangyari na po ba? Or palo na naman tayo sa ibang istorya. Okay, ito mga kababayan, mga kanalays, meron akong kumakalat na actually hindi kumakalat. Talagang nanggaling ho ito sa magkapatid na Rimulya na kung saan ay sinusuhulan daw sila ng 1 bilyong piso dahil about ho rito sa maanomalyang flood control anomaly. Totoo ba ito or isang kwentong ano ba, barbero ba kotse? Hindi naman, no? Yan ang sabi ko ng magkapatid mga kababayan, mga ka-analyze. Ano? Or nakakapagtaka naman mga kababayan, mga ka-analyze. Bakit kung kailan naman yata malamyana ang bakit kung kailan naman malamyana ang usaping flood control anomaly? At kung kailan marami nang resign doon sa ginawang grupo para mag-imbestiga dito sa flood control anomaly, yung ICI, at isa na lang ho yung nandyan yung miyembro. Tsaka naman nagsusuhulan. Bakit hindi nagsusuhulan nung una para hindi na madama yung mga pangalan nila? Bakit kung kailan lumamya, doon pa nagsuhulan? Hindi naman sinasabi kung di ako naniniwala sa magkapatid na ito. Pero karapatan ho natin magtanong. Sinasa publiko nila yan, di ba? Natural naman magbigay ho tayo ng opinion, di ba? O mga katanungan. Kasi nga, sabi ko sa inyo, mga kababayan, ay tayo sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi ibig sabihin nun, ay lahat ho ng nakapaligid sa kanya, ay sinusuportahan din ho natin talaga, totally. Ano? Hindi naman ibig sabihin nun, lahat ho ng ahensya ng gobyerno ay dapat suportahan, paniwalaan natin. Kasi pagka ganyan, dapat paniwalaan na natin si VP Inday Sara Duterte na walang ginawang korupsyon. Dahil kabahagi ng gabinete niya dati si VP Inday Sara Duterte. Di ba, sekretary ng DepEd niyan? At hindi porket sumusuporta tayo kay Pangulong Bongbong Marcos, isasaksak natin sa utak natin na lahat ng nakapaligid sa kanyang gabinete or mga sekretary sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay totoo sa kanya. Lalo na ngayon magto-2028 na at next year, October ng 2027, filing na ho ng COC, Certificate of Candidacy. Ito balita. Mariing, ano ba ito? Mariing tinaligsan ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang umano'y 1 bilyong tangkang pagsuhol na layong patahimikin siya at kanyang kapatid na si DILG Secretary John Vic Rimulya kaugnay ng investigasyon sa flood control project. Ayon sa Ombudsman, marami umanong individual ang nagtatangkang makipag-usap at magsilbing go-between sa ganitong mga usapin. Ngunit iginiit niya sa sandaling may ganitong oportunidad na dapat na agad itong aksyonan ng mga otoridad. Binigyan din niya na malinaw na bribery at corruption of public office ang naturang
gawain at hindi ito dapat palampasin. Maniwala ako rito kapag kung sino man yung nakikipag-usap sa kanila, middleman, or nagtatangkang manuhol ng 1 bilyon, ay isa publiko nila. Or kasuhan. Yan ako maniniwala. Pero sa ngayon, di pa ako naniniwala. Abay, karapatan ko naman yun bilang isang mamamayang Pilipino. Di ba? Kasuhan, ibulgar. Kung sino man, ano ba to? Miyembro ba ito ng mga DDS? Miyembro ba ito ng mga, kumbaga, mga kaalyado ba ito ng kabilang kampo? Ha? Okay, nagtatanong lamang po tayo. Ha? Kasi, kumbaga, bakit kung kailan lumamya na? Doon pa nagkasuhulan. Ha? Ano na nangyari? Pakinggan natin si Ombudsman Boying Rimulya. He learned this lesson there. Na marami talagang gusto makipag-friend. Sa tungkol dyan. Ayun nga, ang problema kasi ang lipunan natin, napakarami natin interconnection sa bawat isa. Na minsan, flimsy na. Wala na talagang basis ang magiging usapan. A friend of a friend of a friend. Sa atin, ma-identify mo pa, pero yung connection na yon very flimsy. Kasi kung yan ay binigay na, yung pinag-usapan namin yan, kung yan ay diretso niyang inalok sa kanya, nang talaga nag-aalok, estado niya kagad. Wala a friend of a friend, na hindi matibay ang basihan. Pero alam mo, may pinanggagalingan, pero hindi matibay, hindi tatayo Hindi titindig sa kaso. Kaya hindi hinulihan. Pero he learned this lesson there. Na marami talagang gusto makipag-usap, maraming gusto mag-go between sa society natin. That's how our society functions. Yung lipunan natin, ganoon talaga, di ba? Yung kaibigan ng kaibigan mo, ang sabi, maganda na bumili doon sa lugar na yon. Di lahat kayo bibili doon, di ba? Kasi, yun talaga networking natin dito sa bansa. Sir, can you confirm isang contractor doon, may congressman na? Hindi ko pwedeng manahin yan. Kasi, hindi akong kausap. Basta pinag-usapan lang namin. Sabi ko nga sa kanya, basta ganyan, tingnan mo kung may opportunity, arrestuhin mo na. Kasi dapat dyan, kung talagang mayroong direct connection, arrestuhin mo na. Kasi ano na yan, bribery na yan Corruption of public officers yan. Sir JC Cosico-Tilipan. Nagkakasuhulan ng 1 bilyong piso, pero hindi naman daw yata siya ang kausap, hindi dumirekta kay Ombudsman Boying. May kinausap siguro malapit sa kanila, tapos kinuwento kay Ombudsman Boying Rimulya. Ay, pagka ganyan, maniwala ako kasuhan. Pwede naman kasuhan ni Ombudsman Boying Rimulya yun. Ang magiging testigo, yung inaalok tapos yung maghahatid ng balita sa kanya. Di ba? Tingnan natin kung tingnan natin kung kasuhan. Pag sinabi yung pangalan, kinasuhan, doon ho tayo maniniwala. Nagtataka nga ho ako tulad nga ho nitong si Congressman Libiste. Binulgar ho ni Ombudsman Boying Rimulya na meron daw ginawang itong kalokohan sa National Franchise Energy ba yun? Parang gano'n. Something na ang presyo is 18 billion mahigit. Nagtataka naman ako, bakit ngayon lang nabulgar yan? Kung alam nyo pala. Bakit hindi nabubulgar yan dati? Nung si Congressman Libiste ay nung hindi pa siya bumabanat sa Administrasyong Marcos. Bakit ngayon lang nabubulgar? Kasi sa atin, kasi ang totohanan, ang korupsyon at mga nalalaman yung anomalya, suportado man sa gobyerno o hindi, kapag may ginawa kang korupsyon, dapat ibulgar. Di ba? Kasi ang kampi man niya sa gobyerno kay PBBM o hindi, kung may ginawang korupsyon yan, hindi naman sila nagkasala kay PBBM. Sa taong bayan naman. Ha? Di ba? Ganun yun Bakit ngayon lang nabubulgar yung kay Libiste? Bakit ng mga nakaraan hindi naman nababanggit yan?
Nangyari. Ha? Pakinggan natin to. Ibinunyag ngayon ni Interior and Local Government Secretary Kung kanina ho si Ombudsman Boying Rimulya ang nagsasalita about ho sa 1 bilyong piso na kung saan ay inaalok sila. About ho rito sa manumalyang flood control issue. Ha? Na kung saan sabi ko nga, bakit kung kailan lumalabo na istorya, doon pa nagkakasuhulan. Pakinggan muna natin to mga kababayan. John Vic Remulla na inalok siya at ang kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ng 1 bilyong pisong suhol para patahimikin ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Remulla, ginawa ang alok sa pamamagitan ng isang kaibigan na kapwa malapit sa kanila ng personalidad na nadadawit sa maanumalyang proyekto. Kapalitan niya ng pera ang pananahimik at hindi na idadamay ang sinasabing tao sa investigasyon. Dagdag ni Remulla, tinanggihan niya ang alok at agad ipinarating kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang insidente. Tumanggi si Remulla na pangalanan ang nasa likod ng tangkang suhol, lalo't ipinarating lamang anya ito sa pamamagitan ng intermediary at walang krimeng naganap. Pinabanggit sa akin kung pwede raw. Sabi ko, ginawa ko usapin. Huwag usap kung ganyan lang. Tinigil ko na yung usapan. It was a private meeting and I informed the president immediately what was going on. And he said, okay, he knows that this is bound to happen but he acknowledged na tama yung ginawa ko. Tumanggi na lang ako. Ayun ho, yung kwento ng isang kapatid naman ni Ombudsman Boying Rimulya, si Secretary DILG, John Vic Rimulya. Pinadaan lang daw sa isang kaibigan. Yun ang sabi. Tapusin na natin to, ng vlog, no? Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.